Itong kaso daw ho nitong si Senator Marcoleta, hindi pa ho tapos at posibleng multa sa senador sa maling inihain na Statement of Contributions and Expenditure pinag-aaralan. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang posibleng pagpapataw ng administrative fine laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng maling deklarasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, bagaman wala ng criminal liability si Marcoleta dahil hindi na itinuturing na election offense ang naturang paglabag sa ilalim ng Republic Act 7166, maaari pa rin siyang managot sa administratibong paraan. Nauna nang itinigil ng COMELEC Anbank ang investigasyon laban sa senador dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kahit sinabi ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na hindi nito lubos na naideklara ang mga natanggap na campaign contributions. Matatanda ang iniutos ng komisyon na magsampa ng reklamo ang Political Finance and Affairs Department laban sa tatlong donor ni Marcoleta na sina Michael Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray na nagbigay umano ng kabuuang 75 million. Iniimbestigahan sila dahil sa hindi pagsusumite ng ulat ng kanilang contribution na nananatiling isang election offense. Nilinaw ni Garcia na nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso at bibigyan pa ng pagkakataon ng mga nasabing donor na magpaliwanag bago matukoy kung may sapat na basihan para kasuhan sila. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Po yung gusto lang nating sabihin na hindi pa po tapos ang kaso. In fact, sinasabi lang ng PFAD namin na binigyan ng go signal ng NPAC, sige, i-file mo yan sa Law Department and let the Law Department determines talaga bang may probable cause. Talaga bang tama ang depensa na nagbigay sila doon sa taong hindi pa kandidato. Hindi po ba? Pero sa puntong ito, gusto lang natin sabihin, kaya sila kinasuhan ng ating pong yung tatlo, kinasuhan ng PFAD sapagkat maliwanag po kasi dapat mag-submit ng report of contribution. At hindi po ito nababago. Criminal pa rin po yun. Hindi nadidecriminalize katulad po ng mga nagbigay ng mga kandidato na tumanggap ng mga donasyon o contribution. Abilidad pa po, hindi pa po natin tinatapos yung bagay na yan sapagkat binato po kasi ng NBank lahat sa Law Department. Kasi po, kung hindi ka nagbayad o kung hindi ka nag-file ng dapat i-file o walang SOSE, hindi po ba ang sabi namin administrative yon? So, ang tanong, magkano yung fine? Hindi po ba dapat may pagbabayaran din fine kung ang talagang dahilan ay hindi naglagay? Dagdag pa ng poll body, hindi pa tapos ang usapin dahil maaari pang umusad ang mga kaso sa kanilang law department habang may hiwalay ding reklamo na kinakaharap si Marcoleta sa Office of the Ombudsman kaugnay naman ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa ngayon, hinihintay pa ang susunod na hakbang ng Political Finance and Affairs Department at ang magiging desisyon ng COMELEC Law Department sa nasabing mga kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Ibang liability. Sana po wag naman po kay COMELEC ibato yung issue ng perjury. Dapat daw po ay nagdesisyon kami sa issue. Hindi po kasi sa amin ang perjury. Ang perjury po, for information, ay punishable by the revised penal code. Lahat po ng violasyon ng revised penal code sa piskalya pinafile. Ngayon po, doon sa issue naman ng hindi tumutugma ang SALN, bakit tumanggap ng donasyon, ganun nakaupo bilang kongresista, hindi rin po kay COMELEC yun. Yun po ay sa Office of the Ombudsman. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Joe Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.